Take off na kami. Pero magsa side trip muna kami dito. Picture taking. Welcome on board mga board. Nandito na tayo. General na Quezon. Pero walang daan dyan papuntang Quezon Province, ano. Hindi pa daw gawa yung kalsada. Ewan ko, di ko alam. Hanggang dito lang kami eh. Pauwi na kami. Time check tayo 11:28. So target namin is dapat mga 3 PM nasa Palayan City na kami, para di na kami abutan ng dilim sa Gabaldon. So dire-diretso na lang kami. Di pa, doon na rin kami magla-lunch sa Gabaldon, kaya dire-diretso na ito. Magkalapit lang naman ang Aurora at Quezon Province. Ang problema lang is wala pang kalsada talaga na nagdudugtong. Kumbaga para makatawid ka. If ever na taga Aurora ka tapos gusto mong pumunta ng Quezon Province talaga, like Infanta ganon, tapos nakamotor ka lang, dadaan, ang layo ng ikot mo, dadaan ka pa ng Manila. Siguro pagtagal, mga after ng ilang taon, madedevelop din yung kalsada dyan o magagawa rin ng daanan para diretso na. Yung kalsada dito hindi siya tahimik eh, hindi nawawalan ng dumadaan, laging may dumadaan, ay no, kahit pa isa-isa. So ibig sabihin matao dito sa lugar na to, kahit na kakaunti lang yung bahay, maraming tao. Malakas ng alon dito. Doon sa napuntahan namin beach, walang ganong alon eh. Tapos ang dalas mag low tide. Kung gusto nyo lang mapil yung dagat, yung alon, yan, pwede kayo magpunta ron. Pero kung maliligo kayo, parang hindi ko ma-recommend na maligo kayo doon, kasi ang tatalim ng bato. Hindi buhangin yung tinatapakan nyo eh, mga bato na matatalim. So if ever mo na madulas ka ron,
posible ka pang masugatan o kaya mabalian ng buto eh. At ang mahirap pa doon, kung sakaling matumba ka ng alon, baka mabagok ka pa, no? For viewing lang doon, and may signage naman doon na bawal maligo. So choice nyo na lang siguro yun kung pipilitin yung maligo. Pang viewing lang siya, camping, ganyan. Kung gusto niya ng bonfire, pwede ron. Pero yung maliligo kayo, mas recommended ko pa ang Morong or ang beach sa Bataan kumpara dun sa napuntahan namin. Amoy dagat. Maalat. Yung mga birds, comment nyo nga dyan sa baba kung ano ang pangunahing produkto ng Dingalan o ng Aurora. Kasi dito sa may palengke, yung wet market nila, nagtanong ako kung anong pangunahing produkto nila na sarili mismo o gawa talaga sa Aurora o Dingalan Aurora. Ang sinasabi lang nila is mga t-shirt, mga keychain, ganon. So parang common masyado na ganon. Comment down below nyo ako anong produkto nila bukod sa isda kasi sinasabi ng iba isda raw ang nabibili dito. Pero if meron man, baka bumili ako. Pasalubong ba? Prone pala sa landslide dito. Ayun o, kita nyo yung mga lupa, bato. Ayan. So yung mga boards, papasok na kami ng bundok. Ang dami namin nakasabay na ADV kanina, no? Yung mga nakasabay naming ADV, may mga nakasabay kaming ADV kanina na na-recognize ko. Sila yung kasama namin dun sa resort na pinuntahan namin. Charge ko lang yung battery ko para dire-diretso. 100% na yung aking 360. Tara, habulin natin sila. Hirap ah. Ganda oh. Chill ride lang sila. Nako, mukhang muulan na naman dito sa taas.
Ay no, dilim na naman. Daming halaman. Sana hindi umuulan dun sa dadaanan namin. Ganda dito, men. Wala akong mabanggit ah. Speechless. Oh, dito na naman kami sa I Love Dingalan. Nung papunta kami parang ang layo eh. Nung pauwi na parang malapit na lang. Titingin muna kami dito ng pwedeng pasalubong. Na-crave sa egg pie pero sa Dingalan. Sa inyo, magastos yung mahal. So, yun. Nakabili na kami ng souvenir. Ito pasalubong ko, no. Tignan nyo naman yung motor ko, dungis. At ito yung damage. Steel. Ayun. May tape lang. Pero ito sa ako na to papalitan. Ay. Okay lang yan. Kasama sa buhay. Ayan. Nag-lunch na rin kami dito ng siomai rice lang. Tapos diretso na kami pauwi. Wala na kaming dadaanan Ang daan namin is sa Palayan City para maaliwalas. Hindi na kami ron sa bypass dadaan para paikot. Yan, at mukhang maulap-ulap dito. Kahapon ganyan din ang sitwasyon. Maulap-ulap dyan sa taas tapos umuulan sa baba. Pababa na kami. See you next time, Dingalan. Hindi ko alam kung sino ang magiging kasama ko dyan or anong trip ang gagawin namin dyan sa Dingalan, pero let's see. Ganda pala dito pag pababa dito yung bundok kaso natabunan ng ulap. Yan pa yung tatawirin namin. Yun, tapos na umulan. Pero doon medyo maputi-puti pa. Pero kaya rin na yan. Kapal ng ulan doon kanina eh. Tapos nung tumila, nagkaroon pa ng part 2. Ngayon ano na lang, ambon-ambon. Saan na ba tayo? Nandito na tayo sa Laur, Nueva Ecija. Yan yung kanilang munisipyo, no? Ang ganda, parang mansyon. So nakapasok na kami ng Palayan. Maganda rin dumaan dito sa Palayan City, guys. Lalo na pag gabi. Hindi ka matatakot dumaan dito eh. Kasi last time na dumaan ako dito, nung nagpunta kami ng Kasiguran,
way back 2023. Yan. Dito kami dumaan. Sobrang liwanag dito kapag gabi. Hindi ka matatakot dumaan, ano. Tapos kitang-kita mo yung kalsada, parang ano lang, parang yung kalsada na yan, wala kang makikitang dilim diyan. Kasi sa lakas ng ilaw na nakakabit diyan sa mga street lights dito sa Palayan, hanggang doon sa bayan, ayun. Kitang-kita mo yan. Sobrang liwanag. Naalala ko kasi dumaan kami dito ng bandang mga alas 3 ng umaga yata yun, or alas 4 ng umaga. Sobrang liwanag, lalo na sa part na to kasi kabilaan may ilaw. Ayun, left and right. Sobrang liwanag dito pag dadaan kayo ng gabi. Tapos ang kalsada dito, ayan, wide, 4 lanes. Provincial capital of Nueva Ecija. Ito pala yung ano, kapitolyo nila. Ang laki, parang sa Malolos, ano. Anyway, tapusin ko na siguro tong vlog na to. Wala naman na tayong special pang madadaanan dito. Wala na rin naman kaming hihintuan or any side trip. So hanggang dito na lang. Kung di ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa aking mga ina-upload, ano. At lalo na sa aking Facebook page at aking TikTok account. Yan. So link in the description. Visit kayo dyan kasi nandyan yung mga ibang uploads natin na hindi nakakarating dito sa YouTube. So yun lang mga boards. Ride safe sa inyo. Focus kayo sa kalsada nang hindi kayo magaya sa akin, ha? So yan, ride safe.